nasa 54 na taong gulang Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company, Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong 2005, ako ay nahatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA 9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsulis. Si SPO4 Arthur Narsulis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humihingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11 Davao City, at Lieutenant Colonel Rina Garma. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis, sayang din itong isang manok kada ulo. Sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay 1,000,000. Tinanggap ko ang alok ni SPO4 Arthur Narsulis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Narsulis kung sino ang mga tatrabahuin at ipinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan ni na Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis na 3 sila, ngunit yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Narsulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa 3 Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Narsulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung 3 Chinese drug lords kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni SPO4 Arthur Narsulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa 3 Chinese drug lords. Ibabartolina na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito,
inilipat muna kami. Excuse me, ano, sinusundan namin ng iyong affidavit, no? Parang hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang malaman kung kasama ito sa iyong itong number 14, page 3? Page 3, para lumagpas ka. Nag-page 4 na siya eh. Number 14. Paki 13. Wala siyang page 2 siguro. Hindi niya nabasa yung page 2. Dumikit. Dumikit lang. Dumikit. Number 14. Galing ko sa 13, di ba? Dumikit lang, dumikit. Paki-check mo nga ulit kung yan ba kasama sa iyong salaysay. Opo. Kasama ba yan? Kasama po. Pakisagot mo lang. Yan bang pahinang yan ay kasama sa iyong sinumpaang salaysay? Kasama po. Okay, sige. Pwede mo nang ipagpatuloy. Dito ko na kinausap si Fernando Magdadaro na kasama ko din na bilanggo sa Davao Penal Farm and Prison Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO4 Arthur Rasulis at kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal Farm. Dito binuksan ng gate officer ang control gate at nakita ko din sa gate si Superintendent Gerardo Padilla at tinapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado sa pintuan napuntahan si Portalisa, Major Portalisa. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruina Garma na sa pagkaalam ko ay taga CIDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruina Garma na karelasyon ni Art SPO4 Narsulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sachets ng shabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina, Silda 6, kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng shabu sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Portalisa at sinabihan ako ng, "Tol, trabahuin nyo yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak." Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Portalisa ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng 2 araw, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese drug lords sa Bartolina, Silda 6. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, Silda 4, saka pumasok ang 3 Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung 3 Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magdadaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak ay binigay ni Leo Pinkian 1 araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung 3 Chinese drug lords, kaya pinagsasaksak niya si
Chukintong habang pinagsaksak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magdadaro si Jackson Lee. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda Sais, para hindi makita ang duguan na katawan ng 3 Chinese drug lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda Sais, at sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Nilabas namin sa silda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo, eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Meron kang kasing binanggit, na pangalan, yung nandito sa number 29. Ito ay Opo. pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipi ng Bartolina na si Jerome Glassi. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina, Silda Sais, at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig-1 milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang 1 milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1 milyon sa kanyang asawa. Kaming makalaya. Nakumbik kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman namin ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay
sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-impluensya. At alam ko rin na maaring gamitin laban o pabor sa akin, sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang idadagdag pa sa aking salaysay. Bilang patuto, lumagda ngayong ika-21 Agosto 2024 ng lungsod ng Baguio. Maraming salamat. Okay, salamat. Opo, Your Honor. Okay, meron ka pa bang idadagdag na Wala na po. wala ka nang dadagdag? Okay. Mr. Tan, pwede ba kitang tawagan na tata? Opo, Your Honor. Sa binasa mong salaysay, sa pahina 5, numero 28, 29, at 30, sa number na 28, 29, at 30 ng iyong affidavit, nakakagulat ang mga sinabi mo, tata. Baka lang kako naman, nagkamali ka ng basa, namali ka ng basa. Pwede mo bang basahin ulit ng malakas at malinaw yung number 28, 29, at 30? Mr. Chairman, tata. Twenty-eight, 29. 28, 29, 30 po, tata. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente Duterte, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Mr. Chairman, tata, hindi lang po sa buong Pilipinas na naririnig kayo at napapadood, kundi buong mundo sa oras na ito. Uulitin ko po sa iyo, baka po namali tayo ng dinig. Basahin ko po ulit sa inyo. Number 28. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Number 29. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla, sinabi nito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Tata, sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte, yun ang narinig mo habang kayo'y naglalakad? Opo, Your Honor. Mr. Chairman, wala na po akong itatanong kung hindi in this light of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness? May I move
to invite the former president to hear his side on this matter. I rest my case, Mr. Chairman. Thank you, Senior Deputy Speaker Gonzales. There is a motion to invite the former president to shed light on the issue raised before this committee in the spirit of fairness. Is there any second?